Attention mga Filipino senior citizens, pinaka-latest at pinakabagong mga benepisyo para sa inyo mga seniors, tinalakay ng NCSC Chairwoman na si Dr. Mary Jean Loreche. Pag-uusapan at aalamin natin. Panoorin niyo po ang panayam sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha mga senior citizens, pinakabago, pinaka-latest. Update po ito sa mga benepisyo na makukuha ninyo sa gobyerno sa pamamagitan ng NCSC. Alamin natin mula mismo sa chairwoman ng NCSC na si Dr. Mary Jean Loreche. Mamaya-maya atin pong panonoorin ang kaniyang pahayag. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na nga po no, mga lolo at lola. Hindi na natin patatagalin pa. Ipaparinig na po natin sa inyo ang pinaka-latest update, pinakabago na mga benepisyong makukuha niyo sa gobyerno sa pamamagitan po ng NCSC. Yan po ay tatalakayin at ibibigay sa atin sa isang panayam na latest po ito ni Dr. Mary Jean Loreche, ang ating officer in charge or OIC chairman ng National Commission of Senior Citizens. Narito po. Ma'am, I will start now. Pwede bang pa-explain natin, ba't tayo pag-uusapan ito, Expanded Centenarian Act, ano mga sakop na benepisyo nito? At paano sisiguraduhin po na Expanded Centenarian Act na maibibigay ng tama at hindi maantala ang cash incentives at benepisyo sa mga kwalipikadong senior citizen? Alam mo, Miss Annie, ito ay napakaganda sa ating mga kababayan. This is actually signed into law noong February 26, 2024. At ngayon nga, noong February 26 of this year, we started implementing the program. It's 10,000 cash gift benefit to qualified 80, 85, 90, at 95 nung sila ay nag-milestone age ng ditong March 17, 2024. Subalit, dahil ang ating budget inilagak sa atin ng DBM ay for qualified beneficiaries effective January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Sila muna ang unang mabibigyan. Una. Pangalawa, kapag qualified po sila at nag-apply, ay bine-verify po natin yung kanilang mga documents at edad. Pangatlo, sinisiguro nating maibibigay sa kanila in a timely manner. At heto po, ang NCSC ang siyang talagang nag-aabot nito sa kanila. Okay. Ma'am, ilang porsyento ng ating populasyon ang makatatanggap nito? At anong paraan ang ginagawa para ninyo po, yung tanggapan ninyo para tiyaking tama at maayos ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng mga senior citizen na karapat-dapat sa benepisyo, lalo na po yung mga nasa malalayong lugar? Naku, Miss Annie, napakaganda ng katanungan na yan. Una sa lahat, yung ating mga tao, nandun sa ibaba, sila ay nakikipag-ugnayan sa ating mga OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, kasama ng ating mga local social welfare development officers. Sila po yung sa kanila po nanggagaling yung datos at i-verify po natin sa kadahilan ng may mga requisitos ito na basic naman. Pangalawa, heto po ay nakaschedule, So, alam natin kung saan na venue, kung kailan sila pwedeng mabigyan. Pangatlo, yung tinatanong niyo po na ilan nga ba sila. Sa taon po ng January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, ang physical targets po natin nasa 275,000. Kasama po ang ating mga centenarians. Nung first payout natin, Miss Annie, nakapagbigay na tayo sa more than 7,000 na mga beneficiaries na qualified sila. At itong second payout natin, magsisimula sa linggong ito, meron tayong around 20,000 beneficiaries.
Okay. Ma'am, halimbawa, doon sa mga documents nila, lalo yung mga nasa liblib na lugar, baka matagalan yung pag-follow up, pagkuha ng mga dokumento. May mga pamamaraan ba na dapat gawin ang inyong tanggapan? Dahil kapag, halimbawa, matagal yung pagproseso ng mga dokumento, baka kamatayan na po nila. At bukod doon sa cash incentives, anong dagdag na suporta tulad ng healthcare, social services at welfare programs ay binibigay po alinsunod dito sa Expanded Centenarian Act para mapabuti yung buhay ng ating mga senior citizen po? Okay, unahin natin, no? Itong mga requirements nila, very basic, Miss Annie. So yan ay mga primary ID na tinatawag natin, either a birth certificate ng PSA or NSO, o kaya naman yung PhilSys. Kung wala naman ito, 2 of the basic government IDs, OSCA ID, sabayan na ng iba pang registered ID ng gobyerno. Ito ay hindi naman talaga mahirap, Miss Annie, dahil may ugnayan tayo sa iba pa. Ang ating po mga OSCA at local social welfare development officers, sila po ang nagpuproseso niyan at ibinibigay po sa atin yan. Sabi po sa aming implementing rules and regulations, it takes 66 calendar days, no, bago ikaw mabigyan. Subalit, sa bilis ng aming ginagawa po, noong January, no, nakapagbigay kaagad tayo ng February 26 onwards. So, hindi naman siya ganong kahirapan. And pangalawa, ang pagpapadala sa aming regional offices, may regional offices kasi tayo. So, hindi talaga kailangan diretsuhan sa amin. Galing ng regional office, may close coordination kami para maiakyat sa central office, magawan siya ng pondo. Pangatlo, ang pinakamaganda ditong balita ay ang pagbibigay din ng caravan of services. Kung mapapansin po ninyo, kapag kami ay nagro-roll out, karamihan yan may kasamang mga healthcare, kasama doon ang ating mga check-up, geriatric screening, andun din po ang ating livelihood opportunities. So lahat po yan atin pong ginagawa, tulong-tulong sa kasama nating mga government agencies. Paano niyo po, ma'am, dinidisseminate itong Expanded Centenarian Act? Para mas maraming pamilya makaalam nito at may ihanda agad yung kanilang mga dokumento para makakuha sila ng benepisyo po. Through media, no? Kasama kayo dyan, no? Kaya kami nagpapasalamat na napaanyayahan na naman ako upang maipakalap sa ating mga kababayan yung programa. Radio programs, meron din tayong mga tie-up with PIA at saka iban pang mga ahensya. Kasama na din ang social media at saka dyaryo. So, ito naman ay nakakalap din sa ating mga local government units dahil may ugnayan naman tayo sa ating mga Office of Senior Citizens Affairs at sinasabi ko nga ang local social welfare development offices. Ito nga, Miss Annie, yung iba pa nating mga kababayan na nasa ibang bansa, kailangan malaman din nila na pwede sila. Basta Pilipino sila at meron silang mga documents na kailangan at pasok sila doon sa milestone ages na yan, they can qualify. Kaya yun yung ikinaganda sa batas na ito. Okay. Ano naman daw po yung hakbang na ginagawa para maiwasan ang katiwalian? Yung maling paggamit, yung hindi pantay, na pamahagi po ng pondong nakalaan para sa benepisyo ng centenarian. Very basic kasi, Miss Annie, no? Kung wala ikaw sa listahan at wala ikaw nung qualified na mga requirements, hindi ka talaga mabibigyan. Pangalawa, yung ating basic list natin, nakasubmit yan sa DBM, makukuha tayo pag hindi natin maibigay yan sa tamang mga beneficiaries natin. Pangatlo, wala po yung pinipili. Ikaw man ay may suporta sa pamilya, ikaw man ay may pinag-aralan, ikaw man ay walang pensyon, ikaw or may pensyon ka man, mabibigyan ka po. Kasi naging pantay at patas po ang pagbigay sa batas na ito. Okay. Ma'am, ano daw po, doable ba in the future na mag-recommend yung National Commission Senior Citizens dahil sa hirap ng buhay ngayon, napakataas ng mga bilihin, pwede daw po ba yung 20% discount maging 30%? Is it possible? That's a question na naririnig natin karamihan po, ma'am. We can actually make representations, no? Kasi naman isa sa aming mandato ay ang to help
and prepare policies, no, at isubmit sa ating mga legislators with our position paper. We can actually do that. Maybe there has to be a technical working group that will prepare that one, and yes, that can be considered. But we cannot promise as of now kasi kailangan naman talaga yan dumaan sa tamang proseso. But yes, we can consider promoting that increase in the discount. So ayun mga ka-vlogs, no, atin pong napanood at napakinggan si Dr. Loreche kung saan niya po ay latest niyang pinapaabot sa inyo mga nakakatanda ang mga benepisyong maaari nyo makuha sa gobyerno sa ilalim po ng pamamahala ng naturang ahensya. Nangunguna na riyan ang bagong benepisyo sa ilalim ng Republic Act 11982 o yung Expanded Centenarian Act Cash Benefit na 10,000 piso na ongoing na po ang implementasyon nito. Sa katunayan, noong nakaraang buwan, February 26, ay nagkaroon po ng kauna-unahang payout para sa mga kauna-unahang beneficiaryo na umabot sa 7,694 beneficiaries last month. And ngayong linggo na nga ito ay magkakaroon po ng pangalawang payout schedule. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo and yung ating healthcare services, no? And yung ating discount na 20%, plano nila o i-recommenda nila na itaas into 30%, no? At iba pang benepisyo. Kaya napakaganda po ito para sa ating mga nakakatanda. Kaya naman mga Filipino senior citizens, ano po inyong komento at reaksyon sa balitang ito? Ano po inyong komento at reaksyon sa inyong napanood? Ramdam nyo ba ang benepisyo ninyo na binibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng NCSC? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ring i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.